dumako naman po tayo sa bago pong, dumako po tayo, eto po maganda-ganda to, si Joel Villanueva po ay kinakabugdaan dibdib at para bang nagbabanta na po siya na kinakabahan talaga. Kaya po si Joel is Lord ay nagtangka pong mag-troll farm. Ngayon po, may bago po ngayon si Joel is Lord na pinapakalat ng kanyang mga troll farm na para po ipakita sa taong bayan na siya po ay hindi po magnanakaw. May pinapakalat pong bagong video si Joel is Lord para po lasunin ang isipan ng taong bayan. Aray ko. Pakinggan nyo po ang bago pong video na ginawa ng mga troll farm ni Joel is Lord. Congratulations, may troll farm ka na, ha? Reload natin. Nang nag-expose ng anomalya sa flood control program. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat po ng towns, lubog. Napamura na si Majority Leader Joel Villanueva. Ayop, no? Kitang-kitang troll farm. Nakapokus sa mukha na itong putang ito. Aray ko. Hayop! Hayop yung video, no? Nakapokus lang sa kanya, no? Okay, diretso. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over and it's worsened. Huwag ka mag-alala. Next week ka na, tanga. Gumawa siguro po si Joel is Lord kasi nabalitaan niya next week na siya. So, aligaga po si Joel is Lord na gumawa ng mga video para lasunin ng tao. Aray ko. Ha? Joel, kilala kang magnanakaw. Huwag ka magpanggap, boy. Aray ko. Huwag ka magpanggap, ha. Hindi mo ka... DDS lang malalason nyo, tanga. Aray ko. Pakinggan pa natin ang kalokohang video niya. I'd like to personally thank Senator Joel, no? Because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Nako, ginamit pa si Vince. He's on 3 point. Baldabin, daw ka bola. Dribbling the outside, dribbling from the outside. Marlo Aquino from the low post, pinasa ni Baldabin. Na double team ni Jerry. Ni Alvin Patrimonio at ni Jerry. Pinasa, binalik po kay Baldabin. Nakita po sa gilid si Vince Dizon. Maluwag, sinluwag ng lola mo. 3 point, Vince Dizon. Aray ko. Sa pool, ginagamit pa po si Vince Dizon. Aray ko. Ginamit pa si Vince Dizon para sa kanyang video. Para masabing talagang wala siyang kadalaman. Aha. Ito, sino pa? Joel has been consistent in at least 2 things, Your Honor. And Nako, ginamit din si Sek Angara, ha? the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, Nako, ginamit pa si Pia. Kamusta, Pia? Ginamit pa si Pia. Pia, kamusta? Aray ko. attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko. Tangina naman, pwede ba yun tatayo ka lang? Yun nga yung nakakakupal dun Yun yung nakakakupal. Tatayo ka lang magagalit, pero wala kang gagawing aksyon. Aray ko. Tanginan niya ni Joel Islor, huwag yung pagtanggol yan. Aray ko.
Wala kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. I know na si Brother Joel, Look. 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. As Senator Ping naman said, may resibo. Pero katulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo eh. Hindi pala screenshot yun eh. Pinicturan pala ang cellphone. Tapos tignan Tangin na ba, ganun din yun eh. Pinicture yung cellphone, nandun nga yung ebidensya, bobo ka eh. Aray ko. Diba? Bobo talaga to si Cayetano eh. Pinicture yung cellphone, anong tawag mo doon? Ha? Camera shot? Aray ko. mo yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Meron po walang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat Ito yung rain, asong chismoso eh. May nakausap ako, congressman. May nakausap ako. Ang lakas ng pangamoy, wala namang mapakita kung sino kinausap niya. Aray ko. Aray ko. contempt kayo. Senator Joel Villanueva, dinito ano lumabas sa GAA. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Ang program ng General Appropriation Act ng 2023, dun po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Do you have a circumstantial evidence that can prove allegations? Meron ka bang pruweba, halimbawa? Your Honor, regarding sa mga text messages, wala po. Nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel. Nakakatakot naman to. Ang daming hampas, Joel. Yung ina mo. Ang gara ng video mo, ang daming... Swang! Aray ko. Parang may earthquake. Aray ko. Ang video to, puro... Bang! Aray ko. Ano to, may binabaril ba to? Leche ka? Aray ko. Agulat eh. Kala mo may buwabagsak na palapag ng building. Aray ko. May earthquake eh. Aray ko. Puro sabog. Aray ko. Di ba? Tumatawa naman si Mary Jane Divero. Alam mo, wag kang gago, ha? Kumpare mo si Henry Alcantara. Hindi mo kami magagago dito, Joel is Lord, kahit ano tong video mo. Kumpare mo si Henry Alcantara, bobo. Aray ko. Oh. Kung talagang wala kang kasalanan, idemanda mo yan. Kumpare mo si Henry Alcantara, pero ngayon hindi ka kumikilos. Ba't ayaw mo idemanda si Henry Alcantara na nagsoli ng pera ng flood control? Kumpare mo yon, inutil. Aray ko. Ito ginagago tayo. Diba? Kung si Henry Alcantara ang tinutukoy mo dito na may pasimuno dito sa video mo, ba't di mo idemanda? Lumabas dito na ano? Oh, gumawa siya ng flood control nang walang paalam sa'yo. Eh, di ba't di mo dinimanda? Ngayon, wala ka bang kinikilos? Oh, hindi mo madimanda si Henry Alcantara dahil pag pumiyok si Henry Alcantara, masasabit kang pastor sa umaga, kanor sa gabi. Aray ko. Aray ko. Oh, napaka-basic eh, men eh. Napaka-basic ng panggagago mo, boy. Pinapalabas mo na wala kang alam, pero idemanda mo si Henry Alcantara nang makita mo hinahanap mo. Aray ko. Idemanda mo si Bryce Hernandez nang makita mo hinahanap mo. Aray ko. Basic, man. Wala kang magagago dito, Joel is Lord. Ha? Wala kang magagago dito. Idemanda mo sila para makita natin lahat-lahat kung talagang wala kang kasalanan. Pero ngayon, wala kang demanda. Oh, kung sinisira nila yung
pangalan mo, idemanda mo sila. Aray ko. Oh, Binigay din ito nung lumabas sa GAA oh. at i-deliver sa bahay niya sa Bukawi. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Oh, ayan oh, kita mo. Disappearing messages. Oh, sinisiraan ka, Joel. Demanda mo to. Niyuyurakan yung pangalan mong mabantot. Demanda mo. Pero wala kang ginagawa. Oh. Pero wala kang ginagawa. Ba't hindi mo sila kontrahin? Oh, ba't di mo sila kasuhan ng kasuhan? Sinisira yung pangalan mo. Aray ko. Oh. Yung tatay mo nagbabanta pa. Oh. Isusumpa daw ng mga maraming Diyos nyo. Kapag sinira yung pangalan mo, ba't hindi nyo isumpa ng maraming Diyos nyo? Kami-ami wave. Aray ko. Napaka-basic eh. Ang halagang 150 million deal ako sa rest house. Ang daming barilan. Baka naman lasog-lasog na yung katawan nito. Trrrr. Daing baril. Aray ko. Ano eh. Oh. Ayun ganyan, daing barilan oh. Ang halagang 150 million deal ako sa rest house. Patay. Boom. Malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Henry Alcantara, alias Joseph Castro Villegas, has to chips 1.428,170,000. B as in billion. Sino maniniwala sa iyo, Engineer Hernandez? Oh, kita mo? Henry Alcantara, kumpare mo yan. Nagyayakapan kayo. Nagyayapusan kayo. Kasama ng pamilya mo lumamon. Aray ko. Oh. Ibig mo sabihin, sobrang tanga mo, hindi mo alam ang gawain ni Henry Alcantara? Kasama mo sa iisang bahay nyo? Aray ko. Ha? Kasama mo mag-basketball? Halos pag may event, nagba-basketball kayo? Kasama mo mag-opening ng tulay? Aray ko. Anong sabi mo? Anong sabi mo kay Henry Alcantara? Nagpa-picture lang, di ba? Tapos tinuro mo pa si BBM. Si BBM ba, pag may picture ni Henry Alcantara, kasabwat na? Aray ko. Oh. Bakit ngayon hindi ka gumagawa ng aksyon kay Henry Alcantara, Joel? Ngayon nagpapalabas ka ng video, bubulagin mo yung tao, nagpapalabas kang hindi ka magnanakaw. Are you sure? Aray ko. Aray ko. So being confronted with all these documents, all these proofs, tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang tao. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. Oh. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Oh. Sagot? True. Oh, yan daw true. Yung SunWest. Oh, sige nga. Sige ha. Sige, pakinggan natin yung sinasabi niya. Oh, SunWest daw, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado? The answer is true. Oh, true pala yung Pharmaly. Bakit hindi mo kasuhan si Digong? Oh. Ayan po mga kababayan, si Joel po nag-expose ng Pharmaly, totoo daw may nakawan. O sino ba yung Pharmaly? Bakit hindi mo kasuhan si Digong, si Bongo, si Michael Yang, si Saldico? Aray ko. Oh! Totoo pala yung Pharmaly. Siya po nagpapatunay mismo na madaming nanakaw yung Pharmaly. Anong ginawa mo? Aray ko. Oh!
Ayan po pala, coming from the DDS Senator, mga DDS. Sabi ni Joel Villanueva, yung Parmali po ay puro nakawan. True. Ayan, true. Oh, bakit hindi mo kasuhan ng Parmali? Nasaan ang Parmali sa Senado? Aray ko. Oh. Ang sabi niya, ang SunWest Corporation ba ay kasama sa Parmali? Oh. True. Oh. Edi, illegal pala yung Parmali. Illegal yung SunWest. Kasuhan mo. Aray ko. Ba't wala kayong ginagawa dyan? Illegal pala yung Parmali sa investigasyon nyo. Tama si Dick. Ipasok si Dick. Diba? Ipasok si Dick. Kasi si Dick, tumatayo po yan. Kung matatandaan nyo po, may dagdag ko lang. Si Dick po, tumatayo. Tinitigasan niya talaga ang kanyang pagkatao. Hanggang sa tinatayuan niya. Nung panahon po ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee, na chairman po si Dick, tinatayuan niya po yan. Tinigasan niya ng pagkatao niya para labasan po. Aray ko. Ha? Labasan po ng mga ebidensya yung Parmali. Aray ko. At nung nilabasan po ni Dick ng mga ebidensya yan, sumambulat. Diba? Sumambulat sa taong bayan ang talagang masangsang na amoy, mga amoy Clorox na mga ebidensya. Talaga. Xi Jinping. Di ba ganun po? Di ba ganun naman kasi tayo eh. Kapag yung timba mo, pinanghugas mo ng isda, malansa pa. So, lalagyan nyo po ng Sonrox, Clorox yan para mawala yung amoy. Di ba? Ganun po. Sobrang laswa, sobrang lansa po ng mga ebidensya na sinambulat ni Dick. Kaya nilabasan po na yung mga parang Clorox niya na amoy Clorox po talaga. Aray ko. Oh. Ibig sabihin, naniniwala pa na sila kay Dick Gordon sa tinayuan ni Dick Gordon. Tinayuan ni Dick. Oh. Ngayon, bakit hindi ka kumikilos? Na napag-alam mo pala yung Parmali ay illegal. Hanggang ngayon, wala kayong ginagawa sa Parmali. Pero si Dick Gordon, hanggang ngayon, nagmamatigas siya sa mga interview. Tinitigasan niya pa rin na ang tinitigasan ni Dick na ang Parmali ay illegal. Aray ko. Oh. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Oh, DepEd laptop scam. Oh, panahon ni Digong. Bakit hindi nyo imbestigahan? Akala ko ba walang nakawan? Sa panahon ni Digong. Takot lahat. Ang mga government official sa panahon ng Digong, ikaw mismo nagsasabi, ang daming nakawan. Aray ko. Oh. Anong ibig sabihin nito? Na noon pa man, si Saldico, magnanakaw na. Aray ko. Oh. Ayan oh. Ikaw mismo naglalaglag noon pa man, panahon ni Digong, magnanakaw na si Saldico. Aray ko. Oh. Sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanya nito. Napakadami pong BIR cases. Madali po buhanin ang panig ng mga taga-BIR. Yung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo pa muna. Si Dracula, in-appoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan, Ayan ka na naman, magdadrama ka na naman, putang ina ka. Aray ko. Ayan ka na naman. Natatakot na naman ako sa mga ganong kamay mo. Kailangan mo! Aray ko. Ayan ka.
Ipirmi mo yung kamay mo. Saan na pupunta yan? Ipirmis mo yan. Ipirmis mo. Gaganong-ganong ka na naman pusang ina mo. Aray ko. Ipirmis mo yan. Ang ina ka, nakakairita ka na. Aray ko. Nakaraan, gumanong ka na naman. Ano naman pinagsasabi mo? Mr. President, I still smell the gunpowder running in my vein. Inang... Aray ko. Umayos ka, Joel. Aray ko. Pag umaganyan ka, dahil mo na naman I smell the attack of the Senate. Aray ko. Aray ko. Ayan na naman, ayan na naman, ayan na naman, Lord. Ayan na naman. Ayan na naman. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. Ang kabuuang pera na dumaan sa akin ay umabot sa 56 billion pesos at 1% para sa kanya. Ayan, ayan po ang bagong ayan po ang bagong video ni Joel is Lord. Mga babayan, ganito. Itugtog na natin to. Ang gusto kong sabihin sa inyo na ang gagawin po nila ngayon, ang flood control po, ang ipang tatapat nila sa impeachment. Pangungunahan ko na kayo. Ganito po gagawin nila. Sa umaga po, meron pong committee hearing na pangunguna ni Marcoleta sa flood control. Aray ko. Isasalang nila yon tapos hapon impeachment. Ganyan po nila gagagawin ng taong bayan. Gaya nga po nung sinabi ko sa inyo, ito po ay pakana nila Cayetano at 13 Hudas. Kumbaga, yan ang pantatapat nila, pahihinain nila, pahihinain po nila ang impeachment sa pamamagitan po ng hindi po direktang pag-decline sa impeachment, ngunit sa pagpapahina po ng mga hurado, ng mga senador, ng mga minorya. Sisiraan po nila. Sisiraan din nila ang administrasyon. Papalabasin na naman nila na safe na naman ang mga senador dyan. Aray ko. Yan po ang gigil na gustong gawin ng asong si Marcoleta, na kahit po wala pong malinaw na pagtatatag ng subcommittee, itutuloy nila. Sabi ni Cayetano na hindi po pinagdebatihan ang pagkakaroon ng subcommittee. Bakit hindi iimbisigaan na namumuno si Pia Cayetano? Bakit si Marcoleta? Vice chair lang siya. Aray ko. Diba? Hindi naman po imbalido si Pia Cayetano, nandiyan naman siya. Bakit hindi siya ang kumilos? Aray ko. Ngayon, ginawa po nila yung subcommittee para po linlangin na naman ng taong bayan. Habang nag-i-impeachment po tayo, sinisiraan nila sa flood control ang dapat nilang siraan. Ganun po na naman po ang maduming taktika. At siyempre, kasabot na naman tong inutil na to si Joel is Lord, na kinakabahan na po dahil this week or parating na week ay siya naman po ang may warrant of arrest. Pinag-iinitan po ba si Joel is Lord? Hindi po. Noon pa man po magnanakaw na to, nakalusot lang kay Duterte. Di ba? Nakalusot lang po to kay Duterte. Kaya po, nakalaya to at nawala po ng bisa yung kaso niya sa ombudsman. At nung chinek nga po ni Ombudsman Remulla, abay, nagdesisyon po sila na hindi nila pinubliko si Martires. Pwede po ba yung magdesisyon ka, hindi mo pinapublicize? Nagdesisyon po si Martires, hindi niya po pinapublicize ang desisyon dito. Tama po ba yon?
Magugulat na lang tayo, dismiss. Ni hindi po nakapag-counter ang dapat mag-counter. Ni hindi po makapag-rebat ang dapat mag-rebat. Anong ginawa nila? Sinikreto nila. Tama po ba yun? Aray ko. Pero ngayon, hindi na po natin papayagan yan. Dapat makulong ang dapat makulong. Kung gagawin man nila itong flood control, na isasalpak na naman nila yan ng isasalpak na naman nila sino? Sino? Si Saldico, sasalpak nila. Si Saldico, sinasabi nito, talagang magdanakaw na. Ano pang question doon? Oh. Ano pang question? Kung si Saldico magdanakaw na talaga. Aray ko. Kung doon pa man, sinasabi niya, magdanakaw na. Anong gagawin nila? Propaganda na naman po, black ops. Black propaganda, ang gagawin nila. Palalayain nila si Joel, palalayain nila si Jinggoy, pero malabo na, Sandigang Bayan na po nagdidesisyon. Ombudsman na po nagdidesisyon. DOJ na nagdidesisyon. Sandigang Bayan po yung korte na yon. Ano pang gagawin mo? May ICI na rin. May ICI result. Yung Independent Commission. Sila pa rin ang tinuturo. Ano gagawin natin dyan sa Blue Ribbon yan? Sino isasalpak nila dyan? Sasalpak nila si Chavit Singson na abot-abot din ng nakaw. Aray ko. Isasalpak po nila yung 18 Marines. Ano bang, eto po sino ba matimbang? Yung 18 Marines na hindi naman direktang hindi naman po direktang tinuturo yung mga DPWH o yung DPWH engineer na sila mismo ay DPWH. Sino ba yung 18 Marines na yan? Sino po ba yung 18 Marines na yan? Direktang DPWH ba yan? Ano ba matimbang? Yung 18 Marines na nakikiusyoso lang? O yung DPWH engineer? DPWH undersecretary? DPWH secretary? Na direktang DPWH? Aray ko. Diba? Ganon tayo binubobo ng mga to. Kumbaga sa logic, akala nila, hindi tanga-tanga yung Pilipino mag-analisa. Mas paniniwalaan namin, siyempre naman, ang DPWH engineer. Mas paniniwalaan namin ang mga kontraktor. Mas paniniwalaan namin ang mga sekretary. Dahil sila mismo ay DPWH. At ang flood control ay kabilang sa DPWH department. Ba't namin paniniwalaan yung 18 Marines? Hindi naman sila nagbubungkal ng flood control. Aray ko. Aray ko. Tapos, may nilabas na picture, AI, yung pera nasa rice cooker. Aray ko. Sino ba naman po tanga maglalagay ng pera sa rice cooker? Isipin nyo naman, ang rice cooker ba, malalagyan mo yan ng 10 milyon? Isang kaldero lang yan. Aray ko. Tapos yung maleta, na putang ina maleta na yan, ni hindi mo alam kung ano o laman, ni hindi man lang nila na-picturean at nabuksan. Aray ko. Tapos yung maleta daw nila, legit, makikita mo, pinicturean yung sa SM. Aray ko. Yung mga Rimowa, Aray ko. Sino po ba ang talaga nagmamaleta? Ayan, live na live po, nakita nyo. Sa Peanut Gallery Media. Huling-huli, entrapment, extortion. Yun ang totoo. Dahil kitang-kita po. Nandun si Mabanta. Yun ang totoo. Dahil ang mga totoo po, ang mga DDS po, panahon ni Digong, yan po ang gawain nila. Mga talipandas. Aray ko. Kaya huwag ka na malungkot, Joel is Lord.
Kung nag-hire ka man ng mga troll farm mo na magtatanggol sa iyo ngayon, hindi na mabibisa yan. Dahil ang mabisa, makukulong ka na rin. Ha? Makukulong ka na. Mauubos kayo mga magnanakaw dyan sa Senado. Aray ko. At hindi po yan imbento, mga kababayan, mga Pilipino, mga taong bayan, hindi po imbento yan. Kasi kung imbento po yan, hindi yan tatago sa korte. Ngayon po, ang korte na mismo ang nagsasalita sa pamamagitan po ng Ombudsman at DOJ referral. Ibig sabihin, nakakitaan po sila ng matitinding ebidensya at matitinding mga testimony. Kaya po mga kababayan, huwag kayong palinlang dito sa 13 Judas. Dahil itong mga to, sinasagip lang nila mga pangalan nila. Kapag nasagip nila, pagtatanggol naman nila, yung reyna nilang impacta ng mga demonyita na ubod ng tamad at puro pagnanakaw. Sino yon? Yung Sara Duterte nilang iha de leche.